yung PTA na po, ma'am yan, mabaho na po yan, masangsang na yan, malangsa na po yung PTA. What's up mga chismoso at mga chismosa at welcome sa isa na namang video na manggagalaitin na naman ang bawat isa sa atin. Rapi Tulfo, galit na 2016 pa lang, sobra ng panggagalaiti sa PTA. Hindi ko alam, hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit siya sa PTA. At dito sa video na ito, makikita natin kung gaano nga ba kagaspang ang isang Rapi Tulfo at kung gaano nga ba siya pakiramdam niya. Hindi pa to senador noon na siya na yung batas, na siya ang dapat masunod kapag gusto niya. At kapag ka may sinabi siya, kahit sino ka pa, kahit sekretary ka pa ng ahensya ng gobyerno, dapat sumunod ka. Pakinggan at panoorin natin ito. Pagpupumilit ni Senator Rapi Tulfo sa hindi na kinalang na secretary ng Department of Education noong 2016. Ng telepono ni si Secretary Leonor Briones. Ito matagal natin siyang gusto makontak at ngayon ay willing na siyang makipag-usap sa atin tungkol. Yung word na ginamit niya, willing na siya. Tignan mo kung gaano siya kabastos dito. Willing na siya, doon pa lang, bungad pa lang. Pero, i-correct siya dito ng secretary. Kung sa issue ng bullying sa mga eskwelahan. Magandang hapon po sa inyo, Secretary Briones, ma'am. Magandang hapon naman, Rafi. Hindi kayo sa ayaw kung magpa-interview. Hindi nga. Hindi ayaw kong magpa-interview. Kasi bungad mo palang Senator Rapi Tulfo. Rapi Tulfo pala, dahil hindi ka naman senador dito. Willing na siya. Ibig sabihin noon, hindi siya willing. Meron kang pinapahiwatig na hindi siya willing. Bastos ka din talaga no? Marami kasing hearings ngayon tungkol sa budget. At saka the first time you called up, nasa naman ako sa Negros Island, nag-inspect ako ng mga eskwelahan. Ayun. Kaya hindi ako Tignan mo, Secretary Leonor M. Briones nagpapaliwanag sa isang Rapi Tulfo kung bakit hindi siya masagot sa telepono. Just imagine that, contact noon. Ngayon, may hearing kami. I'm making a presentation. Pero lumabas ako para matugunan yung mga concerns ko at saka sa ating listeners. Salamat. Rafi, Nasa meeting pa. Pero lumabas para mapagbigyan ka, Rapi Tulfo. Tignan mo. Nasa mahalagang meeting yung secretary ng Department of Education para maayos sana yung mga pag-aaral kung ano man ang dapat na naayusin sa eskwelahan, sa pamamalakad ng eskwelahan para magkaroon ng mas magandang kinabukasan ang ating mga kabataan. Anong ginawa? Nag-stop siya para sa'yo. Bastos ka kasi. I'm sorry kung hindi niya ako natawagan sa atin. Thank you po, madam. So, ma'am, Yes. nagpalabas kasi ka ng memo tungkol doon sa anti-bullying sa mga Yes. eskwelahan. At napakaganda po noon. Kaya lang meron lang Yes. kaming konting side comment tungkol dyan. Yes. Yung pambubuli ho talagang talamak sa mga Side comment lang. public school especially. Hindi ho doon sa estudyante, kapwa estudyante, kundi yung pambubuli po ng mga eskwelahan mismo, yung mga guro at principal, yung pong sa tinatawag na contribution. Okay. Yung illegal contribution na yes, sinasabi. See? Meron na din siyang term. Illegal. Sabing supposed to be ay voluntary pero ginagawa pong mandatory kapag hindi po nakapagbigay, pinapaya yung estudyante, kinakapkapan, pinaparusahan, so forth and so on. Okay. See? The same na linya niya noong nagkapahiyaan sila ng Secretary of Education ulit, Vice President Inday Sara Duterte. Tingnan mo. Meron tayong dalawang policy dyan, Rafi, para din sa nakikinig. Una, yung anti-bullying, mayroon talaga tayong batas at saka mayroon pang implementing regulations ang DepEd. Opo. Ang pag-define dito, Rafi, Opo. May batas. ng bullying is yung ginagawang pag-aabuso ng bata versus another child. Opo. Yung mga bullying na halimbawa sa ibang bansa, Opo. it results into mga nagsisuicide pa nga and so on and so Opo, forth. Mayroon din tayong isang polisiya, yung tinatawag nating child protection. Opo. Dito nag-fall yung mga naobserbahan ninyo na ang bata inaabuso ng mga superiors. Opo. Hindi lamang sa kontribusyon, Opo. sa mga requirements. I-forward natin ng konti. Kaya ako mismo, nakakatanggap ako ng mga Kasi dito nagpapaliwanag lang si Ma'am Briones. kung hindi maayos ang principal, dapat sa superintendent. Pero mayroong committee dyan. They're supposed to be rendering
Ang nangyayari po, sa halip na kapakanan ng estudyante, kapakanan po ng mga proyekto sa eskwelahan na pinag-uusapan, contribution. Kapag Yes. wala akong maibigyan na contribution, yun po, pinahiya yung mga bata. So ma'am, sandali lang po. So, nangyayari Sana po ma'am, may dugtong ko lamang po, mawalang galang na po. Baka pwede yung i-abolish na po natin yung PTA. Pwede ho ba? Oo. Baka pwede nating i-abolish ang PTA. Who are you, Rapi Tulfo? Bakit hindi pwedeng i-abolish to? Tingnan nyo yung ano niya, napaka makapangyarihan niya. Papatanggal niya ang PTA, pero bakit hindi pwede? May problema tayo doon sa pag-abolish ng PTA. Ang ginawa namin ngayon, nagpadala na kami ng order na i-remind kung sakaling nakakalimutan nila na yung mga kontribusyon na yan ay dapat voluntary. Ma'am, sorry po ma'am. Ma'am, sorry po. Bakit po kailangan i-abolish yung PTA? Dahil nga po, Bakit hindi hindi kaya o hindi pwedeng i-abolish ang PTA? Kasi may batas, Rapi Tulfo. May batas. 9 out of 10 sa mga PTA meetings, ang napag-uusapan po, contribution. At palagi po, ang ginagamit na dahilan ng mga guro at principal, ng mga loko-loko, inalaw yan sa PTA, pinag-usapan niya sa PTA, inaprubahan niya sa PTA, PTA mismo ang may gusto niyan, hindi kami. So nagagamit po palagi PTA. Bakit hindi na lang po natin tuluyang, sibakin na lang po yung PTA at magbuo na lang po tayo ng panibago pong samahan. Kasi yung PTA na po, ma'am yan, mabaho na po yan, masangsang na yan, malangsa na po yung PTA. Mabaho, masangsang. Yay. Nakikita namin yung problema. Ang aming challenge naman sa DepEd ay ang PTA ay nasa batas yun. Kaya kailangan nating baguhin yung batas na yan. Okay. Nasa batas, Rapi Tulfo. Kaya sinabihan ka ng BP Sara. Gumawa po kayo ng batas. At saka ipapasok yung mga reforms na sinasuggest ninyo. In the meantime, kasi medyo matagal kung magbago ng batas. Dahil batas kasi ang PTA requirements yan. Mag-isip tayo ng mga alternative steps. Ang ginagawa kasi namin, riniremind namin sila pag may mga reports na mas una pa kasi supposedly may mga committee report sila na mas naunahan sa media. Ngayon, mga parents talaga nagsasabi kung anong nangyayari sa mga anak nila. Pinapadalhan kaagad namin sila ng memorandum. Inaano namin yung regional. Parang natahimik siya nung narinig niyo. May batas kasi di ba? Pero dito wala pa siyang alam eh. Hindi pa niya alam na yung PTA batas pala yun. Kaya natahimik siya eh. Kaya tingnan mo, napakatagal yung tahimik niya. Ha? Saka Tag-iisip yan. impose ng naukol na parusa. Magbigay lang ako ng example, Rafi, sa bayan halimbawa na tinitirahan ko yung parents ng isang kasambahay namin na nagsabi na ganito kalaki ang para sa anak nila, report ko yan. Ako mismo ang nag-report sa superintendent. Na-action na nila kaagad. Pero in response to your concern and your advice, ang gagawin namin, maglalabas na naman kami uli ng order. Remind namin sila. Kasi Tingnan nyo, tagal no? Silence. Kasi batas, silence. may batas against child abuse. Ma'am, May ganito na po. batas against Ganito na po. Sorry, mama. Bakit hindi na po ninyo i-remind, magpasa ko kayo ng memo na pagdating sa PTA, bawal na pag-usapan ang mga project sa school. Pag-usapan nyo. See? Tinuturuan yung Department of, yung Secretary ng Department of Education kung ano ang memo na ilalabas. Kasi yun ang gusto mo, Rapi Tulfo. Yung kapakanan ng mga estudyante. How's that? pwede natin yang ilagay, no? At saka yung pagsabihin Ma'am, natin sorry na po, yung ma'am. Sorry po, ma'am. Kasi tuwing PTA meeting talaga, ma'am, hindi pwedeng hindi isisingit yung salitang gagawa tayo ng project para mga sa school. Taas ang kamay sino mga gusto. Siyempre, Ulit-ulit. Ipipilit. ma'am, may mga sip-sip, magtataasan ng kamay. Kung minsan may mga planted ng mga parents sa PTA na yan at nagtataasan ng kamay. So, ma'am, tuwing meeting sana, wala nang pag-uusap. Sabi nyo, hindi pwedeng sibakin yung PTA dahil nasa batas. So, gawin na lang pong requirement na pagdating sa PTA meeting, walang pag-uusapan ng mga proyekto sa school. Period. Pag-uusapan lang tungkol sa kapakanan ng estudyante. Period. Ano sagot? Kasi i-consider natin yan, Rafi. But in the Iko-consider. meantime also, kailangan pag-aralan din namin, our part responsibilidad namin, pag-aralan namin yung batas mismo tungkol sa PTA Kamot, Senator Rafi. Opo. para magkaroon tayo ng long Ma'am, sorry po, ma'am. Sorry. Nasa batas ba na yung pag sa PTA pwedeng pag-usapan Cut na naman. yung mga proyekto sa school? Siguro, pero pwede tayong maglagay ng provision na kung anong mga Pwede. Siguro daw, pwede. Sabi ni Rafi Tulfo? decision, kailangan voluntary. Ma'am, no. Sorry, ma'am. Kaya dyan po pumapasok yung problema. Yung voluntary, allowed, voluntary. Ma'am, Tingnan nyo, napakabastos! No. Sorry. ang mga proyektong-proyekto niyan tungkol sa school, pagdating sa PTA meeting, bawal na talaga. I-consider natin yan, Rafi. I-consider natin yan, Rafi. In the meantime, kasi sabi ko nga, nandyan yung batas, i-consider natin yan lahat. Pero Opo. kung may balita na nakakarinig sa amin, maglabas kami ng order ulit. Okay. Pag may mga balita, mga reports na kakarating sa atin na ina-approve Ma'am, isang ilit na po. Last na po. Mag-newsbag na.
Ipipilit na naman niya. Gusto niya. Ma'am, yun lang, pakiusap po talaga. Maglabas po kayo ng memorandum order Pag-iusap pero nag-uutos ka na. Memorandum Order 1, bawal na pag-usapan ang mga proyekto sa school na may kinalaman sa pananalapi pagdating ng PTA meeting. Period. Pwede natin yung i-consider, no? Okay. Kasi, Iko-consider na naman. i-consider natin yung proposal ninyo. Good. Iko-consider ulit. At the same time, we will take action. Kasi mayroong mga report talagang dumadating kaagad. Kailangan aksyonan Ma'am, kasi pag hindi niyo po isali yan, ang Ipipilit na naman. ginagamit po palagi, di ba, Nis? Sasabihin ng mga teacher, mga principal, napag-usapan sa PTA yan, inaprubahan ng PTA yan, pinayagan ng PTA yan, sila mismo ang nag-volunteer yan sa PTA. Puro PTA, ma'am, ang ginagamit na palusot. Oo. Di ba? Salamat naman na binibigyan niyo kami ng ganong klaseng feedback dahil natatanggap din ako mismo personal, natatanggap ko din yung ganong klaseng feedback. Hindi Okay. lamang sa Alam na pala, may feedback na pala, ano, ganyan, hindi mo na kailangan sabihin pa, rapid po, meron na pala. PTA, kundi tungkol din sa I said, yung real din na pag-aabuso ng superior sa mga bata. Yun. Both physical, psychological, etc., gender-based, Okay. at so on and so forth. Okay. Kailangan din namin yung action na yan. Sabayan namin yan ng action. At madagdag ko lang nga, Idol, Salamat na salamat dahil kung hindi ninyo yan tungkol sa May idadagdag din si Lids. aming attention, ay hindi naman mapapabilis yung action namin. Opo. At kung minsan, mas mabilis pa kami kaysa people on the ground dahil ang media mas mabilis at saka ang mga parents mas mabilis mag-report ng ganong klaseng abuso. At Secretary, madagdag ko lang po, Linya Taduran, Yes. kami po gusto talagang tumulong because nagiging source of corruption kasi po talaga Yes. pag project na ang Tama pinag-usapan. yan, tama yan. And tama mga yan. anak po ito ng mga magsasaka, tricycle driver, na talaga pong every Totoo yan. single day. Anak ng nagrereklamo kasambahay. Pobre at mahihirap nating mga kababayan. Pasok 7 years ago, yan na yung litanya. Opo. Anak ng mga tricycle drivers, Mhm. anak Opo, ng walang ma'am. trabaho. Kasi karamihan namang nasa public schools, lalo na sa elementarya, hindi naman maka-afford ng private Totoo yun, ma'am. At tuition. matagal na Doon po sila itong problema pupunta. dito. Oo, Opo. tama yan. Oo, at saka nagpapasalamat kami dahil kung hindi ninyo kami, maunahan sa maunahan ang people on the ground namin sa pagre-report ng bagay na ito, hindi naman kami makaano kaagad, makatake action. Pero I assure you, Rafi, at saka lahat na nakikinig, Ma'am. pag may makarating sa amin, maski anong klaseng bullying versus student, kasi ang bullying is student versus student, Opo. pero yung abuse, child abuse, yung involuntary contributions, at saka all forms of abuse of superiors vis-a-vis the student, Ma'am. ay action na namin kaagad, lalo na kung nakakarating specifically report sa akin. Okay. Saka mayroon din tayong isang PD na pwedeng gamitin ng mga parents kung sila ay mayroon tayong child May batas din, Rapi Tulfo, na pwedeng gamitin ng mga magulang. Youth Welfare Code na panahon pa ito ni Marcos, pero ng provision talaga na bigyan ng protection ang mga bata at indirectly mapoprotect din yung parents dahil ang parents Okay. naman ang gumagastos ng mga kailangan ng kanilang mga bata. Ay marami na talagang complaints tungkol dito. Pag-aralan natin ito ng gusto. Tingnan natin kung anong magagawa natin sa PTA Okay. law itself. Oo. Good. At in the Sige po. meantime, kung may mga kayong balita-balita ganun, pwede bang kung pwede lang ipaabot agad sa amin at I tell you even wherever I am pag makakarating sa akin ay nag-action naman kami kaagad. Yun. Diretso kaagad yun sa principal, diretso kaagad sa teacher kung Sige. makakarating sa amin. Sige po. Secretary Leonor Briones, Madam, maraming salamat po. God bless po. Maraming salamat, Rafi. Galing-galing dito ni Madam. Walang nagawa. Iko-consider pa rin. Hanggang ngayon nandyan pa rin ang PTA. Ano ba? Senador ka na nandyan pang PTA. Pasibak mo na ngayon. Tapang-tapang mo noon. Title nito? Sumbong at aksyon. PTA pinasisibak. Sino ang nagpasisibak? PTA! Pinasisibak ni Idol Rapi sa DepEd Secretary August 31, 2016. Yun lang. Bye-bye!